Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Dahil nga sila na rin mismong nakaalam na wala sila umanong silbi sa Senado at puno na lang mura at pagpapahiya ang isa sa kanila at ang isa naman ay puro pagbubulsa sa pera ng kaban ng bayan. Tila ba itong si Tukmol ng Senado na si Rafi Tukmol at si Virus ng Senado na si Riza Hontivirus ay kusang bumaba sa kanilang mga pwesto bilang mga Senado. Tila ba puro na lang umano kahihiyan ng kanilang pinapairal sa kanilang mga sarili at sa ating bayan na tila ba ayaw nilang magbaho at dahil nga dito ay gusto nilang bumaba na lang bilang mga opisyalis ng ating gobyerno. Sa lahat ng kanilang ginawa, ito ang pinakamatino at tunay na kahanga-hanga dahil sa totoo lang ay wala naman talaga silang matinong ginagawa. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga ng isa, "Yes sir, ganyan si Rafi Tulfo, mahiling magpahiya. Tingnan mo, nag-walkout siya kay Senator Bato. No to Rafi and Erwin Tulfo. Yes to Ben Tulfo na lang. DDS supporters, tulungan natin. Protect Inday Sara and DDS vloggers. God bless watching from Japan. Always support DDS kaming pamilya." Gusto kasi niyan sambahin siya ng mga tao. Oo, sabihin natin na may punto ka. Pero ang sindakin o takutin o ipahiya mo ang tao sa tingin mo tama yan, di ikaw ang husgado. Pareho lang kayo ni Virus. Riza, stop grandstanding against as if you have already won your re-election in 2025. You wish. Keep on dreaming and hoping. LOL. Ginagaya niya si Trillanes pero galit na galit. Yun pala, idol si Rafi Tulfo si Trillanes. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Violence in the Philippine waters, sabi ni Sen Risa Hontiveros. Yan ang sinasabi natin. Yan po si Senator Risa, ano lang yan. Kung ano yung mainit na issue, dapat maya't maya nakikita po ang kanyang pangalan sa social media, sa mainstream media. Kasi nga po, may plano pong tumakbo ng pagka vice president, kung suswertehin, baka tumakbo pa po yan ng presidente. Pero wag kang mag-alala, Senator Risa, sasapitin mo lang kung ano yung sinapit nitong si Grace po nung tumakbo siya ng pagka-presidente ba, kung di tayo nagkakamali. Ayun na nga, Sen. Risa, ano lang, kalmahan mo lang, okay? Kalmahan mo lang. Dahil pagkabukas ng session, sigurado, itong si Pastor Apollo Kibuloy na naman ang babanatan mo. Ha? Relax ka lang. Ito naman po mga kababayan, dumako muna po tayo dito sa ating sundalong kanin. Talagang itong si itong si dating Senator Sundalong Kanin, talagang dapat makasawsaw siya diyan sa ano diyan sa ang tawag dito, West Philippine Sea issue. Kasi po nung panahon ni Tatay Digong, napabalita nagkaroon ng backdoor channel at ang ginawang tagapagsalita ng backdoor channel na yan sa China, itong si Trililing. Nitong si ano, nung panahon po nitong si Panot, itong si Noynoy Aquino, ginawa pong nag-backdoor po sila, backdoor negotiation at ang inutusan po nitong si Panot itong si Antonio Trillanes at naakusahan siya na di umano merong deal sa China. Kaya para po maintindihan nyo lang kung bakit itong si Antonio Trillanes ngayon, ginagawan po niya ng issue itong si Tatay Digong na meron siyang dealings dyan sa China na yan. Ang sabi po nitong si Antonio Trillanes, there should no longer be any doubt that former President Rodrigo Duterte made a deal with Beijing on the South China Sea, since no less than his ex-spokesperson
confirm it. Ano ba naging deal niya? Baka naging deal niya, o sige, kami, lalayo kami sa mga Amerikano ha. Pero ayusin na natin yung West Philippine Sea, wala nang bardagulan dyan. Kung yun po ang naging deal nitong si Tatay Digong, wala po tayong problema doon. Ah, by all means, gawin ni Tatay Digong na makipag-deal dyan sa China na yan. Kung ang deal po ni Tatay Digong, okay ha, hindi na kami magdidikit dito sa mga Amerikano na to. Basta, friends na tayo. Ayusin na natin yung problema natin dyan sa West Philippine Sea. Ha? Yung tipong parang magiging Vietnam kami, yung hindi tayo nag-aaway. Hindi mo kahit ganun man lang. Kaso ang problema po dito kay Trillanes, dahil nung panahon ni Tatay Digong, napabalita na meron siya, nakipag-deal siya di umano sa China nung panahon nitong si Noynoy Aquino. Ngayon po, itong si Sundalong Kanin, ikinokonekta po yung binabanatan po si Tatay Digong na kung saan sinasabi na nakipag-deal sa China. Kung ang dealing sa China nitong administrasyon ni Tatay Digong para maging tahimik, lalayo tayo sa Amerika, magkakaroon tayo ng independent foreign policy, walang problema dun sa dealing na yun. Ang problema, magkakaroon tayo ng dealings dyan sa Amerika na yan, na papahintulutan natin ng magtayo na sandamakmak ng mga base militar, tapos i-unfreeze yung mga naka-freeze na asset ng mga Marcos. Yun ang pangit na deal. Yun talaga, literal na binibenta tayo sa Amerika para makuha lamang yung kanilang mga di umanong freeze na ari-arian. Yun ang problema doon. Ngayon ang po mga kababayan, meron pong panawagan itong si Pantaleon Alvarez. Davao del Sur, 1st District Rep Pantaleon Alvarez, known to be a close ally of former President Rodrigo Duterte, has advised President Marcos to take ultimate sacrifice by turning over the reins of the country to Vice President Duterte. Sa kapal ng mukha ng ating presidente at ng kanyang pamilya, hindi aalis yan. Nagkakaroon nga tayo ng People's Initiative, di ba? Para mapanatili sila sa kapangyarihan, tapos madadaan siya sa pakiusap. Sa kapal po ng mukha ng administrasyon ni Marcos Jr., napaka-imposible po mga kababayan na papakinggan niya ang panawagan na to ni Pantaleon Alvarez na bumaba na siya, magbigay daan na siya dito kay VP Sara, para siya na yung mamahala sa ating bansa. Hindi po mangyayari yun na Congressman na Alvarez. Sa kakapal ng mukha ng mga Marcos na yan, kung kaya po nilang manatili sa kapangyarihan indefinite o habang buhay, gagawin po ng mga walang yan. Kasi po mga kababayan, gusto po talagang gawin nitong si Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama. Kung paano po ang style ng leadership nitong si Marcos Sr., gusto po niyang gayahin yun. Nung panahon ni Marcos Sr., doon na talagang kinalkal yung ating saligang batas, kaya nagkandalechi-lechi yan. Ngayon pong panahon nitong si Marcos Jr., gusto niya rin pong gawin yung ginawa ng kanyang ama na yun. Ganyan po kawalang hiya yung mga politiko natin sa ating bansa. At suportado po to ng karamihan sa mga congressman dahil siyempre, hindi ka pwedeng pumalag kay Martin Romualdez. Mayayari ka, matatanggalan ka ng budget. Kawawa distrito mo, Brad. Yung po mangyayari doon mga kababayan. Ayun na nga dito sa bahagi ng video natin na mga kababayan, dumako na po tayo dito kay Senator Rapi Tulfo. Ano nga ba itong mga sikreto na dapat po nating malaman kaugnay dito kay Chupaeng. Ang tawag po nila kay Senator Rapi Tulfo, Chupaeng. Pakinggan po natin to. Hindi lang itong Tulfo na ito. Ano bang pangalan ito? Chupaeng? Chupaeng. Chupaeng Tulfo. Hindi lang pambabastos, pagmumula sa mga testigo, mga guest sa Senado, mga resource persons. Ngayon, nag-graduate na ang iniinsulto, yung kanya ng kasama na senador, yung peers na niya ang talagang brat itong tao na ito at tumayo, nag-walk out, ang karamihan sinasabi, nag-iinarte na naman ito. Ganon talaga siya pagka hindi po niya nakuha yung sagot na gusto niyang marinig. Talaga nagmamaktol po yan si Senator Rapi Tulfo. Pinapalabas niya na siya yung Robin Hood, defender of the poor. At
yung mga tao na ika nga'y inaapi daw ang mga pobre ay mga ano daw, mga salbahe daw. Maski nag-i-explain pa, nagbibigay pa ng kanilang Testimony. testimonya, Grabe. explanation, hindi siya nakikinig. Kasi Hindi po. made up na yung mind niya. And ito, pakinggan natin si Senator Bato. Masyadong mahinahon at very educated at napaka-respetado. Nire-respeto ang mga kapwa niyang senador. Hindi tulad nitong isang nag-iinarte. Ito, pakinggan natin si Bato de la Rosa. Ayan na yan. The most insulting action by a colleague to another colleague is walking out. Yeah. And sabi ni Bato, hindi naman pwede yan. Pambabastos yan sa mga resource persons. At without saying, pambabastos na rin yan sa kasama mo. Those are uncivilized Kasama mo sa komite. uncivilized way of doing things. Worse pa ito nung isang kakilala ko na I forgive him and I even withdraw my case. Ganun ang asta nun, pero mas worse ito. Anong masasabi natin, paring Ado, dito sa pagkakabrat at pag-iinarte nitong isang senador na ito? Ano masasabi mo? Yan ang hindi ko maintindihan sa ating mga mambabatas. No? Para Mambubutas. patay na ang statesmanship. Patay na ang parliamentary spirit. Alam mo itong tao na ito, wala tayong hearing na hindi nakita ang palaban. Si Cynthia Villar, pinatulan. Si Pia Cayetano, pinatulan. Si Nancy Binay, pinatulan. At ito na naman si Ginoong Bato de la Rosa. At Tsaka hindi pa hindi- natin malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan nito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Parang anong It masabi mo? might be a personal choice on his part. Pero pag ako senador, at may programa ako sa YouTube o biski sa radyo, siguro hindi na muna ako magpuprograma. Kasi yung hearing niya, nag-i-extend dun sa media. That brings us to the issue of conflict of interest. Mayroong isang Okay. instance dito kay yung director ba or supervisor ng PUBG na in-interview niya. Tinatakot niya, Sa labas. in-interview niya sa radio program niya. Since ayaw dahil naghintay pa ng go signal. Siyempre may amo yun yung secretary. Yes. Sir, hindi mo na ako. Sabi niya, sige. Magpapile ako ng resolusyon. Iko-contempt kita. Naku po. Sa Senate, iko-contempt kita. Ikaw ang personalistahan ko, sabi pa niya. Radio program yan. Pare, ginagamit mo yung radio program mo para kumalap ka ng maraming pera sa YouTube. Pinapapopular mo yung And that's conflict of interest when you use your influence and power as senador para takutin mo yung mga you're using your power to enhance your career Correct. as an announcer. Well, you have Ang dating po, kaya tumakbo ng pagka-senador itong si Raffy Tulfo. Pero alam naman natin, nagnanasa pa rin yan ng mas mataas na posisyon. No? Ang dating po mga kababayan, kaya yan tumakbo ng senador para mas lumakas ang kanyang kapangyarihan sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action. Dahil pagka may riniklamo, tapos ang kausap mo, senador. Pagka pumalag ka, sigurado, pagka nagpatawag ng hearing sa Senado yan, maliligwak ka. Lalamunin ka ng buhay sa Senado pagka kinontra mo itong si Raffy Tulfo in Action sa kanyang programa sa television o sa YouTube man yan, di ba? monetary consideration. Well, you have a monetary consideration. Kasi tuwing
nag-action ka, nagtutulpo ka, gumagana yung YouTube ano mo, Metro, yung Metro. yung metro mo. Tapos gagamitin mo yung pagkasenador mo para takutin ito, para makakuha ka pa ng ibang mga information. Kung itong tao na ito hindi sasagot, tatakutin mo na ngayon bilang senador ka na, sige, so that you can get more information and you use those information to enhance your career as an announcer. Hindi ba ano yan, masamang tema yan, masamang aksyon yan. You're using your senator, where you are paid by the government, where you are paid by the people's money, tapos tatakutin mo, iko-contempt, di ba? Di ba conflict of interest yan? Tama ka nga, parang Ado, ulitin mo nga yung sinasabi mo. Yeah, na kung ikaw ay merong lalo na napakataas ng katungkulan mo sa gobyerno, you are in fact in the top bracket of the three branches of government, no? Kumbaga, cabinet level sa executive, sa judiciary, nandiyan ka na sa Court of Appeals pataas, dito naman sa legislative, you're on the level of a congressman or a senator. Bakit tuloy-tuloy pa yung radio program at social media program? And you're being a senator, to instill fear Correct. among your resource persons in your radio program. Ayun, yun po talaga yun mga kababayan. Dinadaan sa sindakan itong si Senator Rapi Tulfo pagka meron siyang bisita, no? Meron siyang tinawagan sa kanyang programa diyan sa Rapi Tulfo in Action. Pagka hindi niya nagustuhan ang sinagot nitong resource person na to, talagang iinit ang ulo at ipapahiya niya yung mga nakakausap niya sa radyo. Yan po ang style nitong si Rapi Tulfo. Para makakalap ka ng mga ibang information, sasabihin mo, iko-contempt kita, ipapakulong kita pag hindi ka... Juris yun pag hindi ka magsasalita dito. Bakit sinabihan niya yung PAMBI official? And that is not the only time. He's been doing that several times already during the time when he was already senator. Foul yan, pare. That's foul. Anyway, pagkikita natin si Marlica kung anong assessment niya sa ugali mo, Mr. Tulfo. Si Marlica. Para lang kumita ng pera, isasalang mo ang mga kababaihan, ang mga vulnerable na mga mahihirap, mga kababayan. Pero pag sa actual sa Senado, yung issue sa kawatan, kay Mel Robles, kay Lisa sa PCSO, ikaw ang tunay na nagbi-baby-baby. Hayop ka, Tulfo, magbabayad kayong lahat. Pagbabayaran nyo, hindi man ngayon. Pag kayo inaratay lahat, natumba na kayong lahat dyan dahil sa whatever. Pag siningil na kayo ni kamatayan sa lahat ng kasalanan ninyo. Tayo, sinishare lang natin itong blog ni Marlica. Nakita natin sa public domain at sinishare natin. At tugma naman dito sa issue na sinasabi ni Marlica, pagka hindi niya kursunada, pagka binubuljak, minumura. Pero dito naman sa tungkol sa sweepstakes na bata-bata ni First Lady, binibigay Malambot. daw. Correct. Yun nga po ang napansin din natin. Noong unang salang ni Mel Robles, dyan sa Senado, talagang nakikipagbalagbagan itong si Mel Robles dito kay Tulfo. Kaso pagkatapos po nung hearing na yon, noong muling dumalo si Mel Robles dyan sa pagdinig sa Senado, biglang binaybi po nitong si Rapi Tulfo. Hindi niya na po, yung tapang niya noong unang hearing, nawala po yun doon sa ikalawang hearing na kung saan umarap itong si Mel Robles. Yun rin po ang napansin ng ating mga kababayan. Kaya doon sa mga aligasyon, meron po kasing aligasyon na kung saan meron daw pong mga binayaran ng mga politiko para
tumigil sa kakakalkal diyan sa mga di umanong anomalya diyan sa PCSO. Merong nagsabing binayaran daw yung isang politiko ng 4 million at yung isa naman po 1 billion. Ganun daw po kalaki ang binayad dito sa mga ano na to, politiko na to. Kung kay Bato, galit siya kasi binibaby daw ninyo yung pulis. Baby ni Bato. Mga kababayan, mga kumpare, Si Senator Bato, binibaby daw yung mga pulis, pero siya binibaby niya itong si Mel Robles. Ibang klase po mga kababayan, di ba? Nakita nyo naman ho yun. Doon sa naunang hearing, balagbagan Talagang sagutan itong si Mel Robles at itong si Tulfo Talagang banatan po yung ano nila yung hearing Pero yung ikalawang hearing parang ang among tupan itong si Tulfo. Tapos biglang lumambing din itong si Robles. ito po, husgahan nyo na lang kung gaano itong tao na ito, kung gaano ang ugali. Ito, mayroong isang video tayo ipakita. At dito pinatulan siya ng binabastos niyang pulis. Ito, pakita natin ito. Ano bang mali doon? Dumadaan tayo sa prosesyo. Ayun Tapos po. sasabihin mo, weak leader ako. Kasi sir, Oh. tao mo kasi yan sir Meron eh. tayong korte. O, kita mo example yan. Kriminal na daw yung tao wala pa nga sa judge. Tapos, gusto pa niyang i-usurp yung power ng judicial system Punong-puno daw ang docket ng korte. Yung program daw niya, parang mabawasan daw yung at ipipresume na niyang kriminal. Sabi nung polis, wala pa nga kaso sa korte. Idina-judge mo na naging kriminal na yung wala pang akusasyon. Yun po para po siyang si Senator Risa Ontiveros. Sa mga Parang yung kay Hontiveros. parang Monteveros. Sinadge na si Sinarge na si Kibuloy ng doon sa resolution pa lang niya, criminal na. Oo. Magkauli yata itong dalawa ito pa. Ito kawawa itong issue na ito. Yung sundalo, hindi siguro na-realize ng sundalo na hindi niya itutuloy yung magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo na itong tao, Oh my God. ituloy yung kasal. Pwede kasal yan may prerogative. May batas naman kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede kang sampahan ng kaso. Imagine, pati yung usapang kasalan, pinakikialaman po nitong si Senator Rapi. Ibang klase po talaga. So, ladies, magkakababayan, mag-ingat po kayo lahat. Medyo matagal-tagal po tayong hindi magkikita-kita, Medyo mimilay-milay din po tayo. Magmimilay-milay po tayo ngayong mga panahon ng Kwaresma. Medyo matagal-tagal po tayong hindi magkikita-kita. Sa na po? Magkikita-kita na po tayo sa March. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang botante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.